Gusto nang umuwi ni Kagome sa modern era dahil may exam raw siya bukas ngunit ayaw ni Inuyasha na pabalikin ito at balak pang lagyan ng malaking bato ang well. Dahil dito, pinaupo ni Kagome si Inuyasha para hindi nito malagyan ng bato ang well. Nangako si Kagome kay Inuyasha na babalik siya sa susunod na 3 araw. Pagkapasok ni Kagome sa eskwelahan, iniwan niya sa kwarto nito ang piraso ng sacred jewel. Sa eskwelahan, nag-aalala ang mga kaibigan nito kay Kagome dahil sa tuwing tatawag raw sila sa bahay ni Kagome, maraming iba't ibang sakit ang sinasabi ng lolo ni Kagome kaya hindi siya nakakapasok ng eskwelahan dahil hindi alam ng mga kaklase nito ang tunay na nangyayari at ang pamilya niya lamang ang may alam. Dumating na rin sa eskwelahan ang poging si Hojo at nag-aalala rin siya kay Kagome kaya may binigay itong regalo para makatulong sa kanya. Hindi makapaniwala ang mga kaibigan ni Kagome sa ginawa ni Hojo at kinilig dahil sigurado silang may gusto si Hojo kay Kagome. Sa loob ng classroom, hindi tumitigil ang mga kaibigan ni Kagome na i-ship siya kay Hojo at tinanong ng mga ito kay Kagome kung anong gusto niya sa lalaki. Sumagot si Kagome habang iniisip si Inuyasha at sinabi niya ang lahat ng mga pangit na ugali ni Inuyasha at salungat dito ang mga gusto niya. Samantala, pagkauwi ng lolo ni Kagome, nakita niya na may sunog sa shrine. Pagkatingin niya kung anong nangyari, nakita niya ang isang lalagyan na nakaalis ang isang maskara na may buhay na sinunog ang talisman na kumukulong sa kanya at nakatakas. Ang maskara na ito ay tinatawag na flesh-eating mask. Nagbato ng talisman ang lolo ni Kagome sa maskara ngunit nasunog lamang ito. Naghahanap ng katawan ang maskara at dumikit ito sa isang koleksyon ng armor ngunit wala itong silbi dahil walang katawan. Biglang nasira ang kahoy na nasa taas kaya nadaganan ang lolo ni Kagome. Samantala, habang pauwi si Kagome, narinig niya ang mga tao na nagchichismisan na nasusunog ang Higurashi Shrine kaya dali-dali si Kagome na umuwi. Pagka-uwi, naruroon ang nanay ni Kagome at sinabi nito kay Kagome na mayroong kaunting injury ang lolo niya at nahimatay bago pa makalanghap ng maraming usok at nasa ospital ito. Titingnan ng nanay ni Kagome ang lolo nila at hindi muna pinapapunta si Kagome dahil hindi pa umuuwi si Sota. Nagtataka pa rin si Kagome kung bakit nagkaroon ng sunog dahil ngayon lamang iyon na nangyari. Habang tinitingnan ng mga bumbero ang bodega ng shrine na pinagmulan ng sunog, sa may ilalim ng tubig, naruroon ang maskara at dumikit sa mukha ng isang bumbero. Nakauwi na si Sota at ang bumbero na sinuotan ng maskara ay nagwawala. Binubunggo ang mga sasakyan na humaharang sa kanya. Lumayo ito at sinundan ng mga pulis. Balak ng maskara na kumuha pa ng ilang katawan para makapag-mold pa ito para maging kumpletong katawan niya at hinahanap rin nito ang sacred jewel. Sa ospital, sabi ng nanay ni Kagome sa kanya na okay na ang lolo nito ngunit wala pa rin itong malay. Nakita ni Kagome ang talisman na hawak ng nanay niya at sinabi na nakita ng mga bumbero na ang mga ito ay nakalagay sa mukha ng lolo ni Kagome pati na sa bunganga. Habang walang malay, sinasabi ng lolo nito ang flesh-eating mask. Kinagabihan, umuwi muna si Kagome at ang nanay nito ang magbabantay sa lolo nila sa ospital. Gustong matulog ni Sota sa kwarto ni Kagome dahil natatakot ito at alam niya na mayroong kakaiba na nangyari sa bodega kaya ito nasunog. Alam ni Kagome na mayroon talagang kakaiba at sa tingin niya na dahil ito sa sacred jewel na daladala niya. Sa daan, kinorner ng mga pulis ang maskara ngunit umatake ang maskara sa kanila at isa-isang kinuha ang kanilang katawan hanggang sa matunaw na parang clay. Nag-drive pabalik ang maskara sa bahay ni Kagome at inatake ang kwarto ni Kagome. Nakaiwas naman ang dalawa at balak ng maskara na kunin ang jewel ngunit mas nauna si Kagome na kunin ito. Dahil sa takot hindi makagalaw si Sota kaya binuhat ni Kagome ang kapatid niya para makatakas. Nakahabol sa kanila ang maskara at napansin ni Kagome na may kapiraso ng jewel ang maskara sa may noo nito. Balak ni Kagome na magpahabol dahil sacred jewel lamang ang pakay ng maskara kaya inutos niya kay Sota na pumunta sa well at tawagin si Inuyasha. Dali-daling tumakbo si Sota sa well at tumalon basta-basta dahil akala niya na makakapunta siya sa feudal era ngunit kay Kagome lamang ito pwede. Umiiyak si Sota at humihiling na makapunta siya dahil kung hindi mamamatay ang ate niya. Biglang nagliwanag ang well at lumabas si Inuyasha. Pagkatapos, dali-dali silang dalawa na pumunta kay Kagome. Nangako si Inuyasha kay Sota na huwag siyang mag-alala at ililigtas niya ang ate nito.
Dito napagtanto ni Sota na si Inuyasha ay mabait at maaasahan kaysa sa sinasabi ng ate niya na masasamang ugali ni Inuyasha. Sa may ginagawang gusali, naabutan ng maskara si Kagome ngunit saktong dumating sina Inuyasha at hinati ang katawang clay ng maskara. Natuwa si Kagome at inaasahan na dudurugin ni Inuyasha ang maskara ngunit nagpapabebe si Inuyasha at gusto nitong humingi ng tawad si Kagome sa kanya sa ginawa niya nung nakaraang araw na pinaupo siya ng pinaupo at sumakit ang likod nito. Humingi ng tawad si Kagome ngunit hindi nararamdaman ni Inuyasha na sincere si Kagome at napapansin ni Sota na maaaring in love ito sa ate niya. Pagkatapos ng biro, bumabalik sa dati ang katawang clay ng maskara at sinuntok ni Inuyasha ang maskara ngunit isa itong trap at hinila papaloob si Inuyasha. Umalis ang maskara sa katawang clay na iyon at sinugod si Kagome. Binigay ni Kagome kay Sota ang jewel at inutos na tumakbo. Tumakbo naman si Sota ngunit dead end na. Aabutan na siya ng maskara ngunit nakatakas si Inuyasha sa trap at mabilis na hinati ang maskara gamit ang Tetsaiga. Pagkatapos nito, nasa kanila na rin ang jewel na nasa maskara at tinanong ni Inuyasha kay Kagome kung nasaktan ba siya. Nagulat si Kagome dahil hindi niya inaasahan na bumait si Inuyasha. Ngunit nawala ang pagkakagulat nito dahil umaga na pala at mayroon siyang exam ngayon at dali-dali nang tumakbo. Pagkalipas ng ilang araw, nag-aalala si Kagome kung makakatapos ba siya ng high school lalo na't ang buhay niya ngayon ay iba na. Lumiliban siya sa klase para pumunta sa feudal era at makuha ang jewel. Habang nasa parke, nakikita nila ang mga tao na nagsasaya dahil sa fireworks. Biglang nakita ni Kagome ang bata na nagtatago at nilagyan ng sindi ang ilang mga fireworks na walang pasintabi. Tuwang-tuwa pa ang bata sa ginawa nitong delikado at tumakbo. Sinundan naman siya ni Kagome. Tanong ni Kagome sa bata kung bakit niya ginawa iyon. Nasurpresa naman ang bata na nakikita siya ni Kagome. Gusto ni Kagome na magpatawad ang bata ngunit ayaw ng bata at biglang may apoy na pumapaligid sa kanila dahil ang bata ay isa lamang pala na kaluluwa. Sa feudal era, hinihintay ni Inuyasha na maayos ang lagayan ng sword gamit ang special wax ng mga bubuyog. Biglang may nakita silang soul piper at ito ay isinilang sa mga kaluluwa ng mga namatay na bata at nakikipaglaro hanggang sa ang kanilang mga kaluluwa ay magpahinga na ng mapayapa. Hanggat ang mga mata ng soul piper ay nakasara, ito ay mabait na demon. Samantala, si Kagome ay sinamahan si Sota para dalawin ang kaibigan sa ospital kahit na naiinis ito dahil laging siyang nagagambala sa pag-aaral. Pagkapunta, nakita ni Kagome ang burn marks ng ina ng kaibigan ni Sota na si Satoru. Sabi ng nanay na nakuha niya ang sugat 6 na buwan na ang nakakalipas. Yun ding araw na iyon nawalan ng malay si Satoru. Biglang hinila ng kaluluwang bata ang dextrose ni Satoru at biglang nawala. Nagtataka ang nanay kung bakit nangyari na naman ito. Hindi niya kilala ang kaluluwang bata ngunit hindi hahayaan ni Kagome ang mga ginagawang kalokohan ng bata. Sa may rooftop ng ospital, naruroon ang bata kasama ang soul piper. Habang pauwi, sinabi ni Sota na alam niyang maaaring ang evil spirit ay target si Satoru dahil matagal na itong nakoma. Isa pa, nung una, lahat daw ng kaklase nila ay dinadalaw si Satoru ngunit mayroong mga weird na nangyari sa mga kaklase nila nung pagkakagaling sa ospital, katulad ng paghulog raw sa hagdan o muntikan ng mabunggo ng sasakyan. Dahil dito, hindi na muli pa dumalaw ang mga kaklase nila kay Satoru. Dagdag pa ni Sota na sa sunog nung 6 na buwan na ang nakakalipas, namatay ang ate ni Satoru na si Mayo. Tiningnan nila ang bahay ni Satoru na nasunog at in-inform ni Sota na kapag nililinis ng mga tao ang bahay ni Satoru mayroon ding mga aksidente na nangyayari kaya hindi na nililinis pa ito. Biglang nahulog ang paso at dahil sa takot, nawalan ng malay si Sota. Nagpakita ang bata kay Kagome at ito ay si Mayo. Tanong ni Kagome kay Mayo kung bakit niya ginawa ang ginawa nito kay Satoru at hindi ba kapatid niya ito. Sagot ni Mayo na papatayin niya ang kapatid niya dahil naiinggit ito kay Satoru at mas mahal ng nanay nila si Satoru kaysa sa kanya kaya inabandona siya ng nanay niya nung nagkaroon ng sunog. Binantaan rin ni Mayo si Kagome na kapag nangialam siya, papatayin rin niya si Kagome. Nawala ang bata at pinalipad nito ang puno, senyales ng banta nito. Biglang nakita ni Kagome ang soul piper at sinabi nito kay Kagome na hanggang sa magbukas ang aking mga mata. Umalis na ito at hindi alam ni Kagome kung ano ang ibig sabihin ng sinabi ng soul piper. Pagtapos nito,
pumunta si Kagome sa feudal era at tinanong ang tungkol sa Soul Piper. Sabi ni Miyoga na ang Soul Piper ay pinapatunog ang flute nito hanggang sa ang mga kaluluwa ay makahanap ng kapayapaan at kapag hindi at kapag ang kaluluwa ng isang bata ay mayroong pagsisisi at mayroong galit sa puso, ang kaluluwa na ito ay magiging masama. Para maging evil ang kaluluwa, hinihila ng Soul Piper ang kaluluwa sa kailaliman ng impyerno. Kapag nagbukas ng buo ang mata ng Soul Piper, wala na silang magagawa sa kaluluwa dahil huli na. Nag-aalala si Kagome at hindi niya hahayaan na maging evil spirit si Mayo. Sabi ni Inuyasha na hayaan niya na lamang ito dahil ang demons at ghosts ay magkaiba at ang ghosts ay hindi pwedeng patayin. Kapag nagkamali si Kagome, pagsisisihan niya ito. Kahit na ganoon, gagawa pa rin ng paraan si Kagome at wala siyang pake kahit hindi tumulong si Inuyasha. Tinatahi ng nanay ni Mayo ang kimono na may goldfish dahil pangako nito kay Mayo na tatahiin niya ito bago mag-summer para suotin ni Mayo. Ngunit sa perspektibo ni Mayo, hindi siya mahal ng nanay niya at balak nitong patayin si Satoru kapag umalis na ang nanay niya sa ospital. Nagbukas na rin ang mga mata ng Soul Piper. Makalipas ang ilang oras, umalis na ang nanay ni Mayo at nakasalubong nito si Kagome sa baba. Gustong malaman ni Kagome ang totoong nangyari kaya kinuwento ito ng nanay ni Mayo. Sabi niya na nung araw na iyon, nagalit si Mayo sa nanay niya dahil hindi umattend sa event na pinangako ng nanay niya na pupunta siya. Ngunit sabi ng nanay niya na hindi siya nakapunta dahil mataas ang lagnat ni Satoru. Dahil dito, umalis si Mayo nang walang paalam. Habang bumibili sa grocery, nasunog ang kanilang bahay at natulungan nito si Satoru ngunit dahil akala niya na naglayas si Mayo, hindi niya alam na nasa kabinet pala ito at namatay sa sunog. Dinaramdam ito ng nanay dahil kung alam lang niya, babalik siya para tulungan si Mayo. Biglang may nangyayari sa silid ni Satoru kaya dali-daling tumakbo si Kagome sa taas dahil alam niya na si Mayo ang gumagawa nito. Pagkapunta, pinapatigil ni Kagome si Mayo at nakikita ng nanay si Mayo kahit ghost ito. Inatake ni Mayo ang nanay niya kaya nawalan ito ng malay. Sabi ni Kagome na kumalma si Mayo at sinabi na hindi alam ng nanay niya na naruroon siya sa bahay nila. Bumalik sa nakaraan, habang nasa grocery ang nanay, bumalik si Mayo at binalalaan siya ni Satoru na huwag maglalagay ng mga bagay sa taas ng heater. Hindi nakikinig si Mayo at sinabi kay Satoru na huwag sasabihin sa nanay nila na nagtatago siya sa kabinet dahil gusto raw niya na mag-alala ang nanay nila sa kanya. Sabi ni Mayo kay Kagome na alam niya na walang kasalanan ang nanay niya sa pagkamatay niya at siya ang may kasalanan. Lalong nagalit si Mayo at nasira ang silid. Muntikan na rin na mahulog si Satoru sa baba ng ospital mula sa bintana buti na lamang naruroon si Inuyasha para tulungan ang bata. Sabi ni Inuyasha kay Kagome na huli na ang lahat para tulungan pa si Mayo dahil hindi makakahanap ng kapayapaan ang bata kahit na sabihin ni Kagome ang totoo at bukas na ang mata ng Soul Piper. Hinila na ng Soul Piper si Mayo papuntang impyerno. Hinabol pa rin ni Inuyasha ang Soul Piper ngunit pinaalalahanan niya si Kagome na wala siyang alam tungkol sa mga ghosts kaya siya na ang bahala sa pagtulong kay Mayo at hahabol lang siya papunta sa bahay ni na Mayo. Pagkapunta sa bahay, nagiba ang kulay nito, senyales na delikado. Pagkapasok nila, si Kagome lamang ang napunta sa impyerno at hindi si Inuyasha dahil hindi siya tao. Sa dilim, may nakita si Mayo na liwanag ngunit pagkabukas niya nito, naglalagablab ang apoy. Pagkagising ng nanay ni Mayo, tiningnan niya si Satoru at gising na ito. Ininform ni Satoru sa nanay niya na nasa kabinet si Mayo at sinabi na tulungan. Nakikita ni Mayo ang pagkamatay niya at akala niya na wala na sa kanyang magliligtas ngunit naruroon si Kagome para ilabas siya. Matigas ang ulo ni Mayo dahil alam niya na patay na siya at wala na siyang uuwian. Biglang gumuho ang nasa likod ni Mayo at hinila siya pababa ngunit tinulungan siya ni Kagome. Sabi ni Kagome kay Mayo na uuwi siya at makikipagbati sa nanay niya dahil mahal na mahal siya ng nanay niya. Dagdag pa ni Kagome na hahayaan na lamang ba ni Mayo na hindi niya na makikita ang nanay niya. Tanong ni Mayo kung galit ba ang nanay niya sa kanya. Sagot ni Kagome na huwag siyang mag-alala dahil nanay niya ito. Umiiyak si Mayo at sinabi na gusto niya ulit makita ang nanay niya para makahingi siya ng sorry at makabawi sa kanya. Hindi nagtagumpay ang Soul Piper na hilahin si Mayo sa impyerno. Pagkatapos, pumunta ang nanay nila sa bahay at tiningnan ang kabinet.
Nagpakita si Mayo sa nanay niya at humingi ng tawad. Makalipas ang 1 linggo, nakalabas na ng ospital si Satoru. Tinawag ni Mayo si Kagome, suot-suot ang kimono na may goldfish na nakaguhit na tinahi ng nanay niya. Gustong magpasalamat ni Mayo kay Kagome sa mga ginawa niyang tulong at umalis na papuntang langit. Sumunod na araw, pagkatapos ng klase, aalis agad sana si Kagome sa classroom upang pumunta sa feudal era, ngunit biglang pumunta si Hojo sa classroom. Niyaya niya si Kagome na makipag-date sa kanya sa Sabado at pumayag rin naman si Kagome. Sa may sabi ni Kagome kay Inuyasha na pwede ba siyang bumalik sa modern era sa Sabado at sagot ni Inuyasha na walang problema kahit hindi niya alam kung ano ang Sabado. Naglakbay ulit sila at sa may ilog, may nakita silang makapal na sapot ng gagamba. Nakakita rin sila ng isang babae na inatake ng demon at mahuhulog sa bangin, kaya tinulungan ni Inuyasha ang babae. Magpapasalamat na sana ang babae kay Inuyasha, ngunit nagbago ang ugali nito nang makita niyang si Inuyasha ay isang demon, dahilan para mahulog sila sa ilog. Pagkaahon nila, pinagaling ni Kagome ang sugat ng babae at ininform ng babae sa kanila na ang umatake sa kanyang demon ay ang Spiderhead. Nagsimula itong manirahan sa kabundukan pagkatapos ng tagsibol. Inatake rin ng Spiderhead ang ilang mga villages. Tinatrap nito ang mga tao sa sapot at pagkatapos, kinakain sila. Nang malaman ang lahat, gusto ni Kagome na tulungan sila, ngunit ayaw ni Inuyasha, lalo na't wala namang piraso ng jewel na nasend si Kagome sa Spiderhead. Okay lamang ito sa babae dahil ayaw rin naman niyang makisama sa isang demon at uuwi na siya. Dahil sa katangahan ng babae, nahulog ito at napagdesisyonan nila na ihatid na lamang ang babae sa tirahan nito. Pagkapunta nila sa templo na tinutuluyan ni Nazuna, sinalubong sila ng master nito. Humingi ng tawad si Nazuna dahil inatake siya ng Spiderhead habang kumukuha siya ng mga bulaklak para sa mga namatay na mga tao nila at dinala pa niya ang mga demon roon. Nagulat ang master, ngunit sabi ni Inuyasha na huwag itong mag-alala dahil aalis rin sila agad. Ngunit sabi ng master na mali ang pagkakaintindi ni Inuyasha at pwede silang matulog sa templo ngayong gabi. Pinahanda na ng master ng hapunan si Nazuna. Pagkaalis ni Nazuna, humingi ng tawad ang master kina Inuyasha sa bastos na treto sa kanila ni Nazuna. Umaakto lamang ng ganoon si Nazuna dahil ang mga magulang nito ay napatay ng Spiderhead at simula noon, inalagaan niya na si Nazuna, ngunit may sobrang takot si Nazuna sa mga demons. Tanong ni Kagome sa master kung marami bang Spiderhead sa lugar, sagot ng master na maraming tao ang namamatay dahil sa war, kaya ang numero ng mga Spiderheads ay tumataas. Natakot si Kagome kaya nakiusap siya kay Inuyasha na tanggapin ang alok ng master na matulog sa templo ngayong gabi. Pinangako ng master na makakasiguro siya na ligtas sila sa templo dahil naglagay siya ng seal para hindi makapasok ang mga Spiderheads. Dahil dito, pumayag na si Inuyasha. Habang kumakain, may pinag-aalala si Inuyasha at pagkalabas niya ng kaunti sa tinutulugan nila, naiinis si Inuyasha dahil unti-unting nawawala ang sense of smell niya dahil hindi niya napansin na marami ng Spiderheads ang nakapalibot sa kanila. Lumabas ang mga Spiderheads pati na sa likod nila. Sabi ni Miyoga na kahit marami sila, sisiw lang ito kay Inuyasha. Nagtataka si Inuyasha kung bakit ano ang nangyari sa seal ng master. Tumakbo si Nazuna sa master at nagulat nang nabiktima na ito ng mga Spiderheads. Pinapatakas na ni Inuyasha sina Shippo at Kagome. Nagtataka sina Kagome kung anong nangyayari kay Inuyasha dahil hindi niya kaya ang mga ito at bakit hindi nagtatransform ang Tetsaiga. Sunod-sunod na sinapat ng mga Spiderheads si Inuyasha. Dinestruct ni Shippo ang mga Spiderheads para matulungan ni Kagome si Inuyasha sa mga sapot. Sabi ng master kay Nazuna na nasira ang mga seals ng templo at hindi niya kaya ang mga ito. Walang nagawa si Nazuna kundi umiyak na lamang. Tumakas sina Inuyasha ng malayo at tanong ni Kagome kay Inuyasha kung anong meron sa kanya. Pagkahila ni Kagome ng mga sapot sa buhok ni Inuyasha, itim na ang buhok nito imbis na puti. Sabi ni Inuyasha na hindi na niya mapoprotektahan sila dahil isa na siyang tao at wala na siyang lakas na parang demon. Paliwanag ni Miyoga sa kanila na ang half-demons na katulad ni Inuyasha ay nawawala ang kanilang demon power sa tiyak na oras. Tinatago ito ni Inuyasha sa kahit sino man dahil isa sa kahinaan niya ito. Tuwing bagong month lamang siya nagiging tao kapag ang buwan ay madilim at ngayon ang araw na iyon.
Nagalit si Kagome kay Inuyasha kung bakit hindi man lamang niya sinabi sa kanya ang kahinaan na ito dahil kung alam lamang ni Kagome, hindi siya magpaplano na naglakbay sila sa ganito karaming mga demons. Tanong ni Kagome kung wala ba si Inuyasha na tiwala sa kanya. Sagot ni Inuyasha na wala siyang pinagkakatiwalaan ni Numan. Dahil sa simula pa lamang ganoon na siya mamuhay. Napaluha si Kagome at sinabi na gusto niya lamang ay mag-open up lamang si Inuyasha sa kanya ng kaunti. At dahil sa katigasan ng ulo ni Inuyasha, nasa panganib sila ngayon. Biglang dumating si Nazuna at nakiusap kina Inuyasha na tulungan ang master niya. Hindi pa rin makalimutan ni Inuyasha ang pangit na trato sa kanila ni Nazuna ngunit biglang naalala ni Kagome na naiwan niya ang bag niya at naruroon ang jewel kaya kailangan nila talagang bumalik sa templo. Binigay ni Inuyasha kay Kagome ang Tetsaiga para maprotektahan nila ang mga sarili nila at si Inuyasha ang pupunta sa templo kasama si Shippo. Samantala, natuwa ang master dahil nakuha niya ang jewel dahil siya ang leader ng mga Spiderheads ngunit tama lamang ang dating ni Inuyasha at binasag ni Inuyasha ang lagayan. Nakuha ni Shippo ang ilan sa jewel ngunit nakain ng master ang ilan. Sinakal ng master si Inuyasha at alam nito ang kahinaan ni Inuyasha. Nakataka si Inuyasha ngunit pinatalsik siya ng master gamit ang sapot. Tumulong si Shippo ngunit walang talab ang apoy niya rito at pinatalsik siya. Kinagat ng master ang balikat ni Inuyasha kaya hindi na ito makagalaw. Dumating sina Kagome at Nazuna at nagulat sa tunay na anyo ng master. Nang makita ni Kagome si Inuyasha na parang bato, kukunin niya sana ito ngunit umatake ang master at nasangga naman ni Kagome ang sapot gamit ang Tetsaiga. Umakyat si Kagome para kuhanin si Inuyasha at gusto ni Inuyasha na tumakbo na sina Kagome ngunit hindi ito gusto ni Kagome. Nahiwa ni Kagome ang sapot na nakagapos kay Inuyasha at balak nilang tumakas ngunit may Spiderhead sa pinto. Pumunta sila sa maliit na room sa malapit at nilagay ni Kagome ang Tetsaiga sa pinto upang hindi makapasok ang mga demon. Nanlalamig si Inuyasha na para bang mamamatay na. Sinopsap ni Miyoga ang ilang lason sa katawan ni Inuyasha at lumaki ito. Pinunasan ni Kagome ang noo ni Inuyasha at nagising ito. Tanong ni Inuyasha kay Kagome kung bakit siya umiiyak kanina. Sagot ni Kagome na akala niya na mamamatay na siya kanina. Hindi maintindihan ni Inuyasha kung bakit si Kagome umiiyak para sa kanya at nagpahinga muna siya saglit pati na ang iba. Nang magliwanag, nababanguhan si Inuyasha kay Kagome kaya nagkaroon ng kaunting kilig si Kagome at akala niya na ayaw nito ang amoy niya. Sabi ni Inuyasha na nagsisinungaling lamang siya at hindi maintindihan ni Kagome kung bakit tumitibok ang puso niya sa mga sinasabi ni Inuyasha. Natulog na muli si Inuyasha at nang biglang gumuguho ang silid. Inaatake ng master ang silid at nadurog niya ito. Kinuha ng master si Shippo para kunin ang piraso ng jewel at kinain lahat. Naging pangit ang master at Nena si Nazuna dahil ninakaw ng Spiderhead ang katawan ng master. Sagot ng master na wala naman talagang priest sa simula pa lamang dahil plano niya lamang ang lahat para mapunta si Inuyasha sa templo at makuha ang jewel. Siya rin ang pumatay sa mga magulang ni Nazuna. Umatake si Nazuna ngunit walang silbi at kinuha siya ng demon. Nalaglag ni Nazuna ang Tetsaiga ngunit nagising na si Inuyasha at kinuha ang sword. Kinuha ng demon si Inuyasha at dahil umaga na, nag-transform ulit bilang demon si Inuyasha at hiniwa ang mga kamay nito. Nag-transform ang Tetsaiga at tinapos ni Inuyasha ang demon sa ilang strikes pati na ang ilang mga Spiderheads na mahihina. Naging sama-sama ang mga piraso ng jewel at hindi na durog-durog. Pagtapos nito, nagpasalamat si Nazuna kay Inuyasha at dito niya natutunan na mayroong mababait na demons. Ngunit sabi ni Inuyasha na ang mga demons ay masasama kaya kalimutan na niya ito ngunit sabi ni Nazuna na hindi niya kakalimutan si Inuyasha at nagpatuloy ang paglalakbay ni Inuyasha.